Hello guys! I'm James. I'm a foreign English teacher here in Vietnam for quite a while now. And I know hindi mo to accident yung nakita guys. Naghahanap ka ng sign. Kung, hey, pupunta ba ako sa ibang bansa? Pupunta ba ako sa Vietnam? Saan ba? Vietnam ba o Thailand? So here it is guys. I'm going to answer your frequently asked questions. Pero disclaimer guys, hindi ako employer or any related sa HR para i-hire kayo. I'm just here to answer a few of your questions, okay? So, marami akong natanggap na tanong tungkol sa pagpunta at pagtuturo here in Vietnam. So, sagutin natin lahat yan. O yung pinaka-common na things. Okay? Unang tanong na always kung nag-receive, kung nagla-live ako or nagko-comment lagi, sabi nila lagi, na-hire po ako ng company pero pinapapunta muna ako sa Vietnam gamit ang tourist visa para mag-sign ng contract. Tip mo ba yun? The answer is big no. So karamihan ng cases, syempre red flag yan. So kung legit yung employer mo, dapat kaya niya mag-process o magbigay ng sponsorship documents para makapag-apply ka ng tamang visa, which is yung business visa bago ka pumunta here. So yung business visa ay nangangailangan ng invitation letter or a letter of support and sponsorship mula sa Vietnamese employer. Minsan, may mga employer na nag-a-advise na mag-tourist visa muna kasi mas mabilis yun. Pero tandaan, ang tourist visa is for tourism. Hindi siya para magtrabaho o mag-process ng employment here in Vietnam. Okay, number 2. Pwede po bang email copy lang ang invitation letter? The answer is no. During my time, inadala ng Vietnamese employer ko mula Vietnam papuntang Philippines yung invitation letter. So physical copy siya, may wet signature at the same time may stamp. So ginahanapin ng Vietnamese embassy sa Pilipinas. Yun ang kailangan mo. Hindi pwede ang Xerox copy, photocopy, hindi pwede ang email or anything. Kailangan hard copy. Okay, hard copy. Yes, let's say, best case scenario, pinadalan ka ng invitation letter at nakakuha ka ng business visa. Next mong gagawin is syempre mag-apply ng OEC. Gagawin mo, punta ka sa DMW, pero kailangan mong maglaan ng sapat na oras kasi during my time, meron siyang phase 1 and phase 2 processing para sa DMW. So kaya minsan umaabot ng ilang linggo hanggang buwan, depende sa completeness ng documents na at schedule ng processing. So ito rin yung dahilan kung bakit may mga employers na naiinip sa proseso, pero syempre kahit matagal, mas mabuti pa rin yung dumaan sa tamang legal process kaysa magkaroon ng problema sa immigration or employment status later on, di ba? Yung huli, yung laging tinatanong sa akin is yung, hindi po ba na-experience para matanggap yung English teacher sa Vietnam? The answer is, yes. Okay? Pero karamihan ng employers kasi here, naghahanap sila ng relevant teaching experience, usually 2 to 3 years ng ideal. Pero huwag kang mawala ng pag-asa guys, kasi sabi ko nga sa inyo guys, napunta ko dito without experience. Meaning to say, hindi yung experience na classroom setup, kahit yung ESL teaching, yung mga online teaching, as long as makakakuha ka ng COE, that's okay. Ayun, basta may mapakita kang teaching experience at maayos ang documents mo, malaking advantage na yan, syempre. Penalty, huwag magmadali guys. Basahin lahat ng kontrata, i-verify ang employer, at siguro yung legal yung visa process bago ka lumipad. Syempre, mas okay nang matagalan ka ng konti kaysa magkaroon ng problem pagdating here, di ba? So, see you here in Vietnam.